Magandang umaga, Philippine Air Force. Alamin natin na magiging lagay-taya ng panahon ngayong araw ng Linggo, 15 February 2026. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nakapagdala ng mga kulapan at mga pag-ulan ng ating shear line at nakaka-epekto ito dito sa eastern section ng Northern at Central Luzon. Samantalang yung ating Northeast Monsoon o yung ating hanging amihan patuloy naman ito makaka-epekto sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon. Ang easterlies o yung mainit na hangin nagmumula sa Dagat Pasipiko ay patuloy naman makaka-epekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Dahil nga dito, asahan natin ang Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Rizal ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot yan ng ating shear line. Samantala ang Western Visayas at Palawan, asahan naman natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan ng mga isolated thunderstorms, dulot naman yan ng ating easterlies. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, asahan naman natin ang bahagi hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pagulan at mga mahihinang pag-ulan. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, ganoon rin sa nalalabing bahagi ng Visayas, asahan naman natin ang bahagi hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Para naman sa Mindanao, asahan naman natin dito sa may Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ang maulap na kalangitan, may kalat-kalat na pagulan at mga isolated thunderstorms, dulot pa rin yan ng ating easterlies. Ang nalalabing bahagi naman ng Mindanao, inaasahan ang bahagi hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Para naman sa impact nito sa ating flying operations sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Rizal, saan natin yung mga converging winds na mag-produce ng mga cloudiness at mga embedded thunderstorms. Ang impact nito sa rotary, inaasahan yung mga low cloud base at mga reduced visibility na posibleng makapag-limit ng ating VFR operations. At ganoon na rin expect yung mga localized turbulence sa mga possible wind shear near ridges. Samantala sa fixed wing naman, saan naman natin yung approach and landing operations ay posibleng maka-encounter ng mga low ceilings, turbulence at mga possible delays or diversions. Samantala sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at ganoon rin sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, saan naman natin yung mga cool and dry northeasterly flow na mapagdala ng malalakas na hangin at mga light rains. Ang impact nito sa rotary, inaasahan yung mga strong crosswinds at mga wind gusts na posibleng mapag-restrict ng ating mga take-off, landing at mga hover operations. Samantala sa fixed wing, saan naman natin yung mga crosswinds at mga moderate turbulence during approach at mga possible delays due to low visibility pagdating naman sa mga light rains. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, asahan natin yung mga warm and humid air from the Pacific na mga pag-enhance ng ating mga convective activity. Samantala ang impact nito sa rotary, localized thunderstorms at mga light turbulence na posibleng maka-apekto sa ating operations, especially inland during afternoon. Samantala sa fixed wing naman, asahan natin yung general fair with possible isolated seabees na mapag-cause ng mga short-term delays or turbulence. Ang haring araw ay sumikat kaninang 0620 at ito naman ay lulubog mamayang 1800. Para sa ating moon illumination, 5% decreasing. Para manatiling updated sa lagay at taya ng panahon, i-follow lamang Air Force Weather Center sa aming mga official social media accounts. Yan lamang po ang latest update mula sa ating lagay ng panahon sa ngalan ng aming commanding officer na si Colonel Alvin John Cugador, PAF GST. Ako po si Staff Sergeant John Altisal Cipuedes, Philippine Air Force Weather Forecaster ng Air Force Weather Center. Muli magandang umaga, Philippine Air Force.